Buksan po natin ang ating banal na kasulatan sa Psalm 55. It's only a verse, Psalm 55 verse 22. Psalm 55 verse 22. Cast your burden upon the Lord, and He will sustain you, and He will never allow the righteous to be shaken. Ilagak kay Yahweh yung suliranin, aalalayan ka't ipagtatanggol rin. Ang taong matuwid, di niya bibiguin. Ang Diyos po ang magpala sa kanyang salita. Makaupo na po tayo. Parang may mga dumarating pa. Sino nakaupo dyan? Meron pang bakante rito sa unahan. Meron ditong 4. Yan. Meron pa ritong 4. Yan. Pwedeng maging 6. Dahil akit si Gina at saka si Lian sa taas. Pwede pong maging 6. Yung mag-asawa, pwede na kay Rita. Ayan. Diyan, yung mag-asawa na dyan. Yung mag-asawa, magtabi. Okay. So, yun po yung mga adjustment natin. Sino pa nakaupo doon sa isa? Sa likod, wala? Wala pa. Meron pa isa rito. Okay. Salamat po sa inyong mga panalangin. At nakagaling na po kami ni Brother Al at ng JRM Baguio, Nueva Vizcaya at Pangasinan na mga pastor at mga leader. Very limited po kasi sumobra ang higpit papunta po sa Cagayan. Talagang sinetsek, lalo na po doon sa boundary ng Cagayan at saka ng Isabela. Naka-PPE pa yung mga nagche-check. Kaya lang pagka relief operation, medyo maluwag na, tatanungin lang na ganyan. At medyo palulusutin na kami. Pero doon sa mga naunang boundaries, medyo mahigpit. Kaya we are armed with travel pass na hindi naman madaling kuhanin dahil yung mga requirements po ay hindi pa po nababago. At talagang medyo mahigpit po sila to travel from one place to another. At nagpapasalamat po tayo sa lahat ng inyong mga panalangin. Kaya po maganda na tutuloy natin talaga yung kung meron po kayong extra money na gusto nyo pong ilagay para sa relief operation, ang tawag po natin ay Calamity Fund. Every week, kung kaya nyo po or once a month, ay makapaglagay po kayo para makatulong po tayo sa iba. Nabaha po tayo rito. Ang mga taga-tabing ilog siguro mga 3 days po yan na nabaha at mataas po. Yung iba ay inabot sa bubong, yung iba po ay hanggang leeg, yung iba po ay hanggang bewang. At tumagal po yun kasi hindi kaagad na alis yung tubig po rito. But mind you, mas matindi po sa kanila. Mas matindi po yung baha na inabot nila at mas nagtagal ang baha sa Cagayan. There are other places sa Cagayan na hanggang ngayon po ay baha pa. Although hindi na namin po napuntahan yon, meron lang po kami isang target na barangay na yun po ang dinalan po natin. At nakatutuwa ang Panginoon paano nag-provide, gumamit po siya ng maraming mga kapatiran at general fund ng church, saka po yung mga kapatid natin from the international, nagpadala po sila talaga ng tulong para po sa relief operation na ito. More or less, mahigit po na mga 850 packs ang napamigay po ng JRM CESA. Yung CESA po ay Community Empowerment and Social Action na ginagawa po natin. At hindi po basta-basta yung pinamigay po natin dahil ang request po talaga nila magkaroon po ng kumot. Kasi talagang yung lahat ng gamit po nila hindi napapakinabangan dahil yung pong tubig may kasamang putik. Kaya wala pong papakinabangan sa mga gamit nila.
At yun po yung medyo question po sa kanila. Paano magpapasko? Ganda-ganda pa naman ang awit natin kanina. Pampasko yung umpisa, no? Tingnan mo nga yung katabi mo kung mukhang Pasko na. Pero parang mahirap tingnan kasi naka-face mask. Kahit nakangiti yan, hindi mo maintindihan. At ngayon lang medyo nakakagaang sa buhay ang mga kababaihan sapagkat hindi na nila problema ang pambayad sa lipstick. At sa konting mga kolorete, hindi na nila ganong problema. Siguro yung kilay, inaayos-ayos po ng mga yan pagka alis sila. Kaso tatakpan din naman nila ng face shield. Kaya wala. Yung beauty mo, pang face mask na lang. Salamat sa Panginoon kasi marami tayong mga burden sa buhay pero sinasamahan po tayo. Kami po ni Brother Al ay kakunti talaga yung tulog namin. I could speak for myself kung gaano lang yung tulog ko. Magmula po nung umalis kami, yung preparation, 3, 4, tapos kahapon, saka ng araw na, siyempre gising na ako noon, tapos magpe-prepare kami ng gabi. Sa loob po ng 4 na araw ay tinutos ko ang aking tulog ay 9 na oras at kalahati na sa 4 na araw. Kaya alam ko hindi kayo matutulog at kung ako'y makatulog habang nagpipreach, maintindihan niyo ako. But anyway, paano kaya natin ipagdiriwang ang Kapaskuhan na ito? Sinimulan pa tayo ng first Sunday ng December. Ang pinaawit sa atin ni Dayan ay mukhang masayang masaya. Ano nga yung title ng awit mo? Hark the Herald. Kasi naririnig ko lang yun, basta nagagandahan ako, hindi ko alam yung title Pero masayang kante. Parang pinasasaya tayo. Alam niyo po ba na sa relief operation, puro pamasko rin ang inawit namin. Inawit pala nila. Kasi ako nasa labas, nasa background lang. Yung song leader ng Baguio at saka po yung mga backup nila, ang pinaawit talaga, puro pamasko. Sumunod naman yung mga tao, nakakatuwa, parang nakakaalis ng burden na nararanasan po nila. Ngayon pong umaga na ito ay nais ko pong dalhin sa inyo ang tema na ito, on life's burden. Natatandaan ko si Pastor CJ ay senior na po itong minsan, pero parang kay Peter niya kinuha. At doon ay nakalagay yung cast your cares upon the Lord, for He cares for you. With the very same word, cares, C-A-R-E-S, cast your cares upon the Lord because He cares for you. The very same word, pero magkaiba po ng meaning, magkaiba ng kinalalagyan. Noon pong ginulat po tayo noong October 30 sapagkat nagbalita si Mang Tani, nagbalita si Mang Tani, padating po si Rolly. Yung kamag-anak niyo si Rolly ay kapag mahal na mahal niyo, pag dumating wini-welcome niyo, si Rolly lang ayaw natin i-welcome nun. Sapagkat si Typhoon Rolly po ay nagpapakita na parang siya'y napakalakas, super typhoon. Pero parang na-spare tayo, na hindi tayo ganong naapektuhan. Pero nung dumating si Ulysses, medyo parang kampante tayo kasi hindi ganong kalakas. Pero napakalakas pala ng dala niyang ulan na siyang nagdulot ng halos buong Luzon ng napakaraming mga pagbaha, lalo na po sa May Norte, sapagkat nagpakawala ang mga dam ng kanilang mga tubig para hindi po sumabog yung mga dam. At marami po ang naapektuhan. Sa Cagayan daw po ay around 80% ng buong probinsya ng Cagayan submerged in water during that time. Tayo po nakaranas pero hindi ganong katindi. Ang iba po ay medyo nabuksan natanggalan lang ng 1, 2 iyero. Yung iba naman po ay doon po sa amin ay talagang yung lugar nila masyadong mababa po yun. Kinakailangan nilang magpunta sa evacuation center o sa mga kamag-anak. At dito sa Bulacan, hindi naman ganong katindi pero sanay naman sa baha ang marami pong malapit sa high tide. Parang nasanay na po tayo sa mga bagay po na yon. At paano natin haharapin ang mga bagay po na ito? You know what? Sorrow and trouble comes alike to all mankind. Lahat po ng problema, dinadaanan ng mga tao.
mayaman, mahirap, lalo na po ngayon sa pandemic. Alam niyo po ba na sa pandemic, lahat po ay naapektuhan? Wala siyang pinwera. Kaya sa lahat ng nangyayari sa buong mundo, kahit po tayong mga mananampalataya, hindi tayo exempted. Hindi po kami exempted na kahit naglilingkod sa Panginoon ay may magkakasakit sa amin at namatayan pa kami. Ibig sabihin po, lahat tayo dadaan sa mga problema at suliranin. Ang mahalaga, paano po natin ito hinaharap? Sabi po ni Job sa kanya pong itinala, sa Job chapter 5 verse 7, "Yet man is born to trouble as surely as his sparks fly upward." Sabi po niya, tiyak na daranas ng kahirapan ng tao kung paanong may tilamsik ng apoy sa apuyan. So tayo po na mga nilikha ng Panginoon dahil sa kasalanan ay dadaan sa mga problema po ng buhay. Yung COVID pandemic po na ito ay nakaapekto hindi lamang sa ekonomiya ng mga mahihirap, pati po sa ekonomiya ng mayayaman at mga multinational companies. May mga nagsara. At alam niyo po, kahit na mga schools, sa Maynila po, mahigit 300 na yata ang mga private schools na nagsara. Dahil po sa wala na silang maisustento sa kanilang mga guro. Tayo po nag-temporary shutdown muna po tayo, pero in-encourage po tayo na ipagpatuloy. Kaya po, kahit limited lang yung mga estudyante natin, nagpatuloy tayo, pero naging limited din pati yung mga teachers kasi hindi na natin kayang sustentuhan. Alam niyo po, pati mga churches sa Maynila at sa ibang mga bansa na masyado pong nag-lockdown, nagsara din po sila. Kasi po, umuupa sila ng napakalaki, nagre-renta po sila, tapos hindi nila nagagamit yon even up to now sa Manila. Marami pong nagsarang mga churches. At sila po ay nagkakasya na lang sa mga maliliit na small group. Pasalamat tayo sa Panginoon kasi meron po tayong place na noon ay pinanalangin natin sa Panginoon na magkaroon tayo, kaya hindi po tayo umuupa. Meron man tayong malaking problema dinaanan, nakakaya natin kasi sinamahan tayo ng Panginoon at hinanda na tayo ng Panginoon. Amen. Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon? Amen. Amen. The Psalm 55 is about a lament, or Psalm 55 is a psalm of lament. Bakit po? Ito po ay isang panaghoy o isang lamentasyon. Ito po ay isang awitin ng isang taong punong-puno ng mga kabigatan sa buhay. Sino po sa inyo nakaranas na ng mabigat na suliranin na halos araw-araw umiiyak ka? Wala, buti na lang. Salamat sa Panginoon, hindi pa kayo nakakaranas. Hindi po madali ang mga dinaanan ni David, hindi po madali ang dinadaanan ng ibang mga tao. At alam niyo po, pagka may problema ka, kala mo napakabigat na. Pero kapag nadinig mo ang kwento ng iba, maniniwala kang mas malaki pala ang problema nila kaysa sa iyo. Minsan tinitingnan lang natin na ang laki ng problema ng bawat isa sa atin. Ano po ang nangyari sa awitin po na ito? Sa awitin po na ito ay makikita na si David ay nakaranas ng betrayal. At ang betrayal po na yan ay manggagaling sa pinakamalapit sa puso niya. Although hindi niya kadugo, pero ito po ay isa sa pinakamahusay niyang leader. At the same time, ito po ay isang lingkod ng Diyos. Isang propeta po ito. Parehas ni David, hari pero lingkod ng Diyos. Mananamba, song leader po si David. Gayon din naman si ang sabi po ng iba si Ahithophel na siyang sumama sa kanyang anak na si Absalom. Isa pang pinakamabigat na dinanas po nitong si David ay yun pong pag-aaklas ni Absalom. Pwede namang salubungin ni David ang kanyang anak at ang mga nadala niya na mga generals at saka po yung mga sundalo. Kayang-kayang talunin ni David sapagkat si Absalom ay hindi pa naman ganong kahusay sa digmaan. Si David ay marami ng pinagdaanan digmaan. Could you imagine na si David ang gagawin na lang niya, iiwanan na lang niya yung trono niya at siya magtatatakbo kasama ng lahat ng mga loyal armies niya at saka yung mga very close sa kanya at siya ay aalis ng lugar
ng palasyo para lamang makaligtas sa tiyak na kamatayan o sa tiyak na pagdanak ng dugo ng kanyang anak at ng lahat ng sumama rito. Pagkatapos malalayo siya sa templo, na doon ay araw-araw ay gusto niyang sumasamba sa Panginoon. Kagaya ni David, si David ay natatakot sa mga bagay na pwedeng maganap at mangyari sa kanyang buhay at gayon din sa kanya pong sambahayan. Ano ang gagawin niya ng panahon na yon? Now David was enabled to turn his eyes on the Lord. Ang natutunan po ni David, tumingin palagi sa Panginoon. At sa panahon ng kabigatan sa buhay, palagi lang tayong lumapit at dumulog sa Diyos. Amen? Pwede ba nating palakpakan ang Panginoon? On life's burden, ang gawin po natin ngayon ay ating hihimay-himayin ang isang talata na ito na naglalaman ng napakaganda para makapagpatuloy tayo na may katatagan. Yes, hindi po exempted ang bawat isa sa atin na pwede kang manghina. Pero sa panahon ng panghihina, meron tayong Diyos na malakas na pwedeng magpalakas sa atin. Hindi natin maiiwasan ang malungkot. Pero sa panahon ng kalungkutan, mapapansin natin na may Diyos na mag-aaliw sa atin. Amen. Alam niyo po ba nung bagyuhan, isa ako sa naaliw ng husto? Bagyo, naaliw ako. Bakit? Parang nakakataka, Pastor. Ano na nangyayari sa iyo? Yung iba na problema, ikaw naaliw. Ba't hindi po ako maaaliw? Baha sa kapaligiran. Yung bahay ng mga kapatid ni Pastor Ruth, hindi pwedeng tulugan. Kaya lilipat sa bahay namin. Pati si Jaisel, hindi pwedeng tulugan ng bahay. At ang kanyang pamilya, hindi pwedeng matulog doon. Lilipat sa bahay namin. E di ang saya ko, ang daming tao sa bahay. 3 araw yun. Ang matindi pa noon, hindi ako nagluluto. Tagakain lang ako. E di ang saya. Minsan, tingnan natin yung masayang bahagi ng buhay. Hello? Alam niyo po ba ang isa pa naming comfort na mag-aama ay ganito? Brown out. 3 araw at 3 gabi. Dito meron eh. Wala kaming tubig. Wala ring kuryente. Kailangan mong maligo. Wow! Wala na kang tubig, maliligo pa. Siyempre naman. Alam niyo po, ang sarap maligo. Isipin niyo mineral water. Wow! Yaman, yayamanin! Pero 1/3 lang ng timba. Yung mabasa ka lang, ayos na. Tapos ka agad. Pero nakapaligo ka kahit papano. Saka na lang pagkatapos ng baha at ng kawalan ng tubig. Bakit po kami naging masaya? Kasi po ganito. Na-realize namin na talagang dapat kuhanin na ng Lord si Pastor Ruth during that time. Kasi po kung 3 araw na baha, wala po kasing dadaanan yung sasakyan. Si Pastor Ruth nangangailangan ng 2 oxygen na malaki. Kada araw. Walang dadaanan ng sasakyan. Hindi naman pwede po. Napapasanin ko. 2 nga kami nagbubuhat doon. Pagkatapos kong buhatin, sakit ng likod ko. Tanda na kaya ng lolo nyo. Paano yung 3 araw? Hirap na hirap kaming makita siya, na hirap doon sa paghinga. Tapos walang kuryente. Alam niyo po ba noong siya ay nahihirapan, merong aircon 24 hours. Pagkatapos po, meron pang 2 ventilador na nakatutok. At pag nahirapan, hihingi pa ng pamaypay, papaypayan pa ng papaypayan. Nung mawalan po ng tubig, nawalan ng kuryente, naunawaan namin, kalooban na nga ng Panginoon na kuhanin siya kaysa mahirapan siya. Kasi nakita na ng Diyos yung mga mangyayari bago pa dumating yon, ipinaalam na sa amin. Hindi lang namin maintindihan kaagad noon, although sinuko namin siya sa Panginoon, hindi namin maintindihan. Ngayon, mas lalong lumiwanag. Sa kalagitnaan ng mga problema, may makikita kang maganda.
Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Now on life's burden. First, your burden na kanina pa po ay akin pong binibigay sa inyo. Sabi po rito, cast your burden. Ano ang inyong kabigatan? Tanungin mo kay katabi mo, ano yung kabigatan mo? Mag-ingat po kayo, baka ang isagot ay ikaw. Your burden. Feeling down? Nahihirapan ka? Then praise God. Isa po sa nakatulong sa akin ng gusto sa panahon na yon ay ang lumapit, manalangin, umawit sa Panginoon. Yun lang po ang nagpapalakas sa akin. Yes, hindi rin aking mga anak, ang aking mga manugang, ang aking mga apo, yung mga relatives, pinalalakas po nila ako. But nonetheless, ang totoong magpapalakas sa iyo ay ang pakikipagrelasyon mo sa Diyos. Your burden. Lahat tayo po ay may burden. This is the desperate call to God in an extreme circumstances. Si David, ganun din ang kanyang naranasan. Nagrebelde ang kanyang anak. What kind of burdens do people carry? Ano ba ang mga kabigatan natin? Alam mo, in-itemize ko po ito. Marami po, pero dun lang sa mga areas na maintindihan natin na palaging nandiriyan po yun. First, domestic. This problem has to do with our home. Mga bagay na pinoproblema natin sa bahay. Kayo na po makakapag-itemize. Ano ba yung mga problema mo sa buhay? Isulat mo kagad. Ako. Ikaw pa. Bakit naging ikaw? Yan ang unang problema. Maaari pong sa loob ng bahay para sa iyo, laging totoo yung home sweet home. Pero ang totoo po, may pagkakataon na hindi po ganon ang sitwasyon. Dumadaan ng pangangailangan sa pera, sakit at karamdaman, o yun pong hindi pagkakasundo. Responsibilities. Kaya po maraming ayaw maglingkod din sa Panginoon just because of responsibilities. Para sa kanila, mabigat na kabigatan to. It is a burden. It has a connection with the Lord's work. Another thing ay yun pong relational. Burdens to do with our friends. Has to do with our friends. Ito po ay problema sa relasyon, maaring relasyon sa loob ng pamilya o relasyon sa mga kaibigan. Nagkaka-problema po tayo. Another thing is health. Pag-health. Sabi ng marami, health is wealth. Tayo po ng mga nagtatrabaho, nagpapakahirap po tayo. Tingnan niyo po, nangyayari po ito sa lahat. Merong nagsusumika para yung magkaroon ng mga ng pera. Alam niyo po, ang nakakagulat ay ganito. Kaya siya nagtatabi ng pera. Kaya daw siya nagsasave para pag nagkasakit. Napakapangit na pangarap sa buhay. Kaya nagsasave pag nagkasakit may gagastusin. Bagamat magagastos po yun sa pagkakasakit, huwag kayong mag-ipon para sa sakit. Kasi pwede naman kayong manalangin na maganda kalusugan. Amen? Amen. And of course, madudukot mo yon pagka sa panahon ng pangailangan. Pero kung yung motive mo, kaya ka nag-iipon para sa sakit, huwag mo nang gawin. Naunawaan niyo po ba ako? Pangit po kasing motibasyon yun na para bagang ang hinihintay mo sakit. Tanungin mo yung katabi mo, ano ba hinihintay mo? Buti pa, Pasko hintayin nyo. Ano po? Emotional. Ito po ay patungkol sa mga temperamental burdens. We are prone to worry. Merong depression na pumapasok. Even despair, mga pagkasiphayo, dinadaanan po natin. Lahat po ng tao ay meron yan. Emotional problem. Hindi niya makontrol ang kanyang emosyon. Pag galit siya sa isang tao, nadadamay pati na sa bahay. May nakabangga sa labas. Pag uwi, problema. Pati yung mga anak dinadami. Hindi niya kasi ma-release sa labas. Nahihiya siya na makita na ganun siya. O sino pagbubuntunan niyo nasa bahay. Pero walang ganyan dito sa church. Walang umamin. Parang meron. Death. Kagabi po,
Kasi nakakatulog na ako ng 3.5 hours magmula nung ako'y umuwi. Kailangan ko gumising ng 12:30 dahil may kasal ako ng 3:00. At nandoon po yung isang tatay na member natin po sa church sa Pande. Kamamatay lang din ng kanyang asawa. Nauna kay Pastor Ruth. Pero mas mabilis po yun. Parang sa loob lang ng ilang buwan ay kinuha na ng Panginoon. Mas bata pa po kay Pastor Ruth. At nilapitan ko po siya. Sabi ko, sorry, hindi na ako nakapunta sa burol ng asawa mo. Hindi niya, naintindihan ko, Pastor, kasi kayo din. Dahil ako rin na nag-repair sa kanya sa mga pupuntahan na mga doktor. At pinag-pray ko po siya. At dito ko lalong nakita po na totoo. Kahit ang tagal mo nang hinahanda ka ng Panginoon, pero pag dumating yung actual, hindi totoong handa ka. Nung nagkikwentuhan po kami, parehas na kaming balo. At malapit na kaming magtayo ng club. Balo ng mga club. Club ng mga balo. Sabi ko, dahil nauna ka, ikaw na presidente, ako vice president. Alam niyo po, parehas kami ng pananaw, kahit anong paghahanda ang gawin, pag kamatayan ang dumating, parang hindi ka talaga handa. Naiintindihan mo lang na sa Panginoon siya pupunta. Naiintindihan mo lang masaya na siya doon. Masaya siya. Siya masaya. Siya. Disappointment, nangyayari sa atin yan. You know what? Burdens are a reality. Realidad po ito ng buhay. Some burdens are self-inflicted. Meron kang kabigatan na dinadala, hindi dahil gawa ng iba. Kagagawan mo minsan. Nangutang ka na nangutang, edi siyempre, lalo na kung ang inutangan mo masipag maningil. Yung araw-araw, kahit 20, pupuntahan ka. Kilala niyo ba yon? Si Shibaker. Lagi kang pinupuntahan. Yung problema, hindi kagagawan ng iba, kagagawan mo. Kaya ka nahihirapan. Burdens are a reality, and at the same time, burdens sometimes are self-inflicted. Other burdens which we have no control. Mga kabigatan na wala tayong control. Hindi sa atin galing sa ibang tao, galing sa mga kakilala mo. Alam niyo po ba na kahit ano ang gawin po natin, may magko-comment sa atin? Totoo po ba yun? May magko-comment sa inyo na hindi maganda. Amen. Magpa-makeup ka ng maayos, gandang-ganda ka, panay selfie mo na ganyan. Meron din magko-comment. Ganda mo, buti na lang. Sana hindi ka na lagi nagpapa-makeup. Ganda mo kasi. Na? Pastor, ang pogi mo ngayon. Naka-Amerikana ka pa, para ka lang matutulog. Pero mas bagay sa iyo, Pastor, kapag kabarong. Isipin niyo po. Kasi yun yung mukhang natutulog talaga. Lahat po tayo, merong maririnig galing sa iba. Hindi mo kontrolado yun. Ang kaya mong kontrolin, paano ka mag-react? Amen. Amen. Sabi ni Jesus Christ, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest." The word weary or weariness means to toil to the point of exhaustion. Nahihirapan ka na, naubos na lahat ang lakas mo. Yung context po ng Matthew 11 ay tumatalakay sa kabigatan nila sa pagsunod sa Diyos. Kasi naging legalidad ang pagsunod sa Diyos. Alam niyo po ba na kahit sa mga born-again churches ngayon, masasawa kayo sa pag-attend kung a-attend kayo para mag-show up lang. Pag pumunta po kayo rito, ang motibasyon sana natin palagi, sasambahin lang ang Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Amen. Kasi po ang church hindi kabigatan. Sa akin po at sa marami nating mga leaders, para sa kanila, ang pagtungo sa church ay isang kalakasan.
na pag nasa church, lumalakas. Sabihin mo sa katabi mo, pag nandirito ako, lumalakas ako. Tignan nyo, hindi lahat nagsabi. Ulitin nga natin para maging totoo. No, pag nandirito ako, lumalakas ako. Alam niyo po, yun yung totoo eh. Ito po yung totoong kalakasan nyo ang church. Pag hindi kayo naka-attend, malaki kulang sa inyo. Eh yung hindi na kayo naka-attend, masaya pa kayo. Ha? Mag-isip-isip ka na. Yun pong weariness, ito po ay na-exhaust na lahat ang lakas mo. Tapos po, sabi niya, come to me all you who are weary and burdened. At yung burden po ay parang paglalagay ng mga lahat ng daladala ng mga tao nung panahon po na yun, nung isang magsasaka, halimbawa, lahat ng kanyang kagamitan at lahat ng kanyang bagahe, ilalagay niya sa likod ng ginagamit niya na asno o kaya kabayo, o kaya naman po ay baka o toro. At yung bigat po na yon ay dadalin po ng hayop na kanyang alaga. Ganon din daw ang nangyayari sa atin sa burden na meron po tayo minsan. Pasan-pasan natin lahat. Kaya tayo nahihirapan. Your burden. The second thing is this, your burden bearer. Cast your burden, look at the underlined words. Upon the Lord. Sa Panginoon mo ibigay. Sabihin mo sa katabi mo, kay Lord mo ibigay. David recognizes that his only hope is none other than God. Ang tunay lang niyang pag-asa ay ang Panginoon. Sa mundo na ito, ang pag-asa lang natin ay ang Panginoon. Minsan po sa kanyang awitin, sabi ni David, give ear to my words, O Lord. Panginoon, makinig ka po sa lahat ng aking mga panalangin. So yung pong tunay na mananampalataya, the godly person brings the anguish and despair and his distress immediately to God. Kung may kabigatan po tayo, ibigay kaagad natin kay Lord. Huwag mong suluhin. Huwag mong pahirapan ang sarili mo. Naunawaan niyo po ba yun? Pag nagkasama ang kayo ng loob na mag-asa, huwag mong pasanin. Isuko mo kagad sa Lord at makipagbati ka kahit hindi ikaw may kasalanan. Kasi mas mahalaga ang relasyon kaysa emosyon at damdamin mo. Kahit lalaki ka, umamin ka minsan. Kahit araw-araw yung minsan. Hello? Kayo namang mga babae, huwag naman kayong mawili. Naunawaan niyo po ba yun? Kaya kayo natatawa, ganun yung kapitbahay niyo eh. Ano? Naaawa tuloy kayo sa kanya kasi kayo hindi kayo nakakaranas nun. Yung pagtahimik niya, yung pagsasabing, hindi totoo yun, kami rin nakakaranas. Lahat po tayo ay nakakaranas ng maraming mga problema. Kailangan natin ng gabay galing sa Panginoon. Si David, pag may burden, ano ang kanyang gagawin? Lord, lulusubin ko po ba yung mga tao na ito na nagtatangkang sakupin kami? Hinihingi niya ang gabay ng Panginoon. Pag may kabigatan po kayo, lumapit kayo sa Diyos. He is our burden bearer. Amen. Kayang-kaya niyang pasanin ang lahat ng pasanin natin. Napakalapad ng balikat ng Panginoon para ilagay natin ang kabigatan natin. Pag ikaw nagpasan yan, mahihirapan kang totoo. Hindi mo yan makakayanan ng husto. We must try to gain an audience in heaven and an answer from our God. Manalangin tayo palagi, ilapit natin to sa Panginoon. Si David, hirap siya sa kanyang sitwasyon. Nagrebelde ang kanyang anak na si Absalom, ang kanyang kaibigang si Ahithophel ay pumanig sa kanyang anak na si Absalom. Nawala siya sa templo. Nawala siya sa pagsamba sa Panginoon. Nawala siya sa pangunguna sa kanyang bayan. Gaano kabigat ito para kay David? Sobrang bigat po nito. Pero saan niya ibibigay ang lahat ng ito sa Panginoon? Cast your burden upon the Lord. Ang Panginoon ang siyang tutulong sa atin. The third thing is this, your breakthrough. Your burden bearer, your breakthrough.
Pwede bang magkaroon ng breakthrough sa mga pinoproblema po natin at dinadaanan? Sabi po ng verse 22, cast your burden. Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng cast na ito? The word uses yung cast, gumamit po siya ng verb na cast, which its basic sense is to throw. To throw. Iisip ko kung ano yung gagamitin ko ng props at saka ibabato ko sa inyo. Kaya lang baka tamaan kayo. Hawak-hawak mo yung isang mabigat. Pag binato mo yon, hindi mo na hawak. Mga nanay, pag nag-aalala kayo, ibigay niyo sa Panginoon ang alalahan ninyo. At pag ibinigay niyo na sa Panginoon, huwag na kayong mag-alala. Okay po ba yun? Ang mahirap po, gusto mo nang manalangin, gusto mo pang mag-alala. Mamimili ka lang sa isa. Worry or prayer. O, pag nag-pray ka na, huwag ka na mag-alala. Hindi ka nga nag-alala pagdating ng asawa mo. Ano ko ba naman, di ka man lang nag-text, kanina pa ako alalang-alala sa'yo. Kape-pray mo lang. May kilala kayong ganon? Yung katabi nyo. Ba't ka na naman naalis? Mamaya makakuha ka na naman ng virus dun. Para bagang yung anak mo, asawa mo, parang laging receiver ng virus. Hindi ba may pwedeng pag aalis siya, sabihan mo na lang na, ingat ka, pero alam ko kasama mo si Lord. Di ba pwede yun? Parang ayaw nyo pag-ubrahin. Yun po yung mas maganda, your breakthrough. Cast your burden upon the Lord. That means leave the burden with the Lord. Panginoon, sa iyo na po itong kabigatan ko. Hindi ko na po ito kayang dalin. Nahihirapan po ako. Pag kayo po ang nagpasa noon, baka mahirati kayo na gano'n na yung buhay. Meron pong mga kapuspalad na dahil nasanay na sila sa pagiging kapuspalad, wala na silang pananaw na sila'y pauunlarin ng Panginoon. Diyos, nalagay ba yung picture ng elephant dyan? Hindi rin. Balik mo nga. Pag wala, humanap na lang tayo ng malaki-laking mukhang elephant. Ayan. Dito ko lang po ito dinala. Alam niyo po ba na lahat naman tayo nakakita na ng elepante na? Ano po? Hindi mukhang elepante. Elepante talaga. Yan po ay hindi nagagamit sa circus ng malaki na. Magsisimula po silang gamitin sa circus habang sila ay batang-bata pa. At doon po sa lugar ng mga tent nila o mga tolda nila, yung pong mga batang elepante ay sasanayin na doon sa isang kalalagayan na kailangan lang nilang sumunod doon sa trainer nila. Ang una nilang pag-aaralan ay manatili sa lugar nila kahit na po pwede silang umalis at kaya nila yung tali po nila. Mahirap pong makita kasi po ay medyo hindi ganun kalinaw. Pero pag malapit po kayo, makikita nyo po doon sa paa, sa malalaking paa ng elepante. Meron pong parang shackles na ang totoo po, inilagay na lamang po doon yon para po maging palamuti niya po. Pero nung umpisa po yan, ay meron po silang nakalagay dito na maliit na kolyar at yung pong maliit na elepante ay nakatali po siya sa kadena doon po sa isang tusok. At dahil hindi niya po kayang hugutin yung tusok o yung pinagtalian po nito, kahit anong hatak po ng maliit na elepante, hindi niya makaya. Kaya hanggang doon lang siya sa pwede niyang kilusan. Until such a time na hindi na talaga siya kikilos sa lugar na yun. Hanggang sa lumaki na siya. At habang lumalaki siya, pinapalitan po yung nakalagay dito.
At yun po, nasanay na siya na meron siya noon. Ang totoo po, ang isang napakalaking elepante na tulad niyan, itali mo sa isang poste ng bahay, wag lang yung ano po, pagka pangkaraniwan lang siguro na poste, baka pag nagwala yan, masasaktan na ng elepante pero kaya niyang ibuwal yun. Sa lakas ng elepante. Alam niyo po ba, dahil nasanay na sa problema niya, akala niya palagi na siyang ganon. Ang totoo sa circus, wala na siyang kadena, wala na siyang tali, pero hindi pa siya laalis ng lugar niya kapag hindi inutusan ng kanyang trainer. Alam niyo po yung kabigatan ay ginagawa po tayo na alipin noon sa ating buhay. Pinahihirapan tayo. Ano ang sabi po rito? Cast your burden upon the Lord. Ibigay niyo sa Panginoon ang inyong mga kabigatan. Leave your burden with the Lord. To cast our burden upon God is to rest upon His providence and promise. Pag tayo daw po ay nagbigay ng atin pong problema sa Panginoon, ang panghahawakan mo na ay ang pangako ng Panginoon. Going back to this man na nagkikwentuhan po kami, alam niyo po, naikwento niya rin kung gaano kalaki ang mga nagastos nila doon sa isang pasok lang sa ospital. Dahil yung asawa niya rin po ay cancer din yung sakit. Isang guro, cancer din yung sakit. Sabi niya, Pastor, alam mo, napakabigat kasi mauubos ang kabuhayan mo. Kasi sa isang pasok pa lang namin sa ospital, ganito nakalaki yung ginastos namin. Ilang araw lang yon. Kaya po, kung may kabigatan, kabigay mo lang kay Lord. Yung gastos po namin ng 2016 hanggang nung mamatay si Pastor Ruth, hindi mo alam saan galing yung mga ibinigay ng Panginoon. Hindi kami nangutang, wala rin kaming naisanla para masustain po yon. Ang meron lang kami, Diyos na magsusupply ng pangangailangan. Come on! Come on! Come on! Malakas sa palakpak sa Panginoon! Kaya kung may problema ka, cast your burden upon the Lord. Ibigay mo sa Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, ibigay mo na kasi. Pag binasa niyo po yung verse 22 po na ito, yung promise po ng Psalm 55, hindi po ganito yon. Cast your burden upon the Lord, and He care for your burden. Hindi po. Ang akala po natin, ang Panginoon ang mamumroblema doon sa problema natin. Hindi. Ang Panginoon ang mamumroblema sa iyo. Yung burden mo, hindi niya problema yon. Napakadali para sa kanya yon. Ang iingatan niya, ang kakalingain niya, hindi yung problema mo. Ikaw ang kakalingain ng Panginoon. Do you get that? He cares for you, not for your burden. Panginoon, kuhanin mo na nga kabigatan ko. Hindi yung kabigatan mo kukuhanin niya. Ikaw ang kukuhanin niya. Huwag kang matakot, hindi ka padadalin. Ang ibig sabihin nun, ikaw ang tutulungan niya. Ikaw ang sasamahan niya. Hindi yung problema mo. Kapag ikaw ay inangat na ng Panginoon, binuhat ka na, nabuhat na rin niya yung problema at suliranin mo. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. God is always there, not only to help us, but to sustain us, to nurture us. What a wonderful promise. Napakaganda pong pangako ng Panginoon. We have this kind of breakthrough. Kahit po pala tayo ay lumapit po sa Panginoon, dalang lahat ng ating kabigatan, ang Diyos po ay tutulong. Cast your burden. Ano po ang gagawin niya? He will sustain you. Tanungin niyo po si Pastor Atel, pagka po may objection ang attorney ng kabila, sasabihin po ng attorney, objection, Your Honor.
Ano ba ang ibig sabihin ng Jubel pag sinabi ng judge? Sustain. Sustain. Ibig sabihin, tutuloy yung point. May point yung objection ng abogado. So mahalaga po yung salitang sustain. God will sustain us. May puntos yung verse na ito na nagsasabing, He will sustain you. Sasamahan pa rin kayo ng Panginoon. Amen. This is your breakthrough. Cast your burden. And He will sustain you. He will never allow the righteous to be shaken. Hindi ka hahayaang mayanig ng husto. Hello? Mahihirapan ka. Pero hindi ibig sabihin na babagsakan ng tuluyan. Pwede kang madapa, pero ibabangon ka ng Panginoon. Pwede kang manghina, pero palalakasin ka ng Panginoon. Amen. Amen. Pwede kang maluha, maiyak, pero ang Panginoon ang mag-aaliw sa iyo. Amen. Amen. Makakangiti ka na. Ngayon nga marami sa inyo nakangiti na eh. Hindi ko lang makita. Kasi naka-face mask kayo, pero yung mata nyo nakikita ng iba kung nakangiti kayo. Totoo po ba yun? Tingnan mo nga yung mata ng katabi mo kung nakangiti. Sabihin mo sa katabi mo, dumilat ka naman. Kasi kahit tumingin, ang liit ng mata. Cast your burden upon the Lord, and He will sustain you, and He will not allow, or He will never allow the righteous to be shaken. Hindi ka mayayanig. Gusto ng Panginoon na ikaw ay magtiwala sa Kanya. Now let me end up in this. At sabi niya, wow, first time ni Pastor. Agang close in this. At pag nadinig nyo na sa akin yun, 30 minutes pa. First, you are invited. Sabi ni Jesus Christ, come to me, all you who are weary and burdened. Anong paanyaya ng Panginoon? Lumapit ka. You are invited. Inaanyayahan tayo ng Panginoon with our weariness and our burden. Lumapit lang tayo sa Panginoon. Simulan nating idulog sa Kanya ang buhay natin. You are invited. Mga kapatid, sa mga invitasyon ngayon, sangkaterba ang protocols. Nagkasal po ako kahapon, nagtatanong pa ako ano protocol pagka-pastor. Naka-face mask po ako, tapos naka-face shield. Pero nung maglalakad na, sabi sa akin, Pastor, wag na po kayo mag-face shield, wag na rin po kayo mag-face mask, hindi po makikita sa camera. Marami kang alalahanin, baka mamaya makita ng IATF, may nagmamatsag sa Facebook mo, ano mangyayari sa'yo? Kaya po, marami po tayong iniiwasan, marami po tayong takot, pero tayo iniimbitahan ng Panginoon sa Kanyang trono. At ang kauna-unahang protocol ay simple lang, lumapit ka lang, tapos. Pag lumapit ka sa Panginoon, kahit sino ka, ano yung kalalagayan mo, you are invited! Amen! Come boldly to the throne of God's grace. You are invited. Secondly, you are instructed. Cast your burden. Meron na pong instruction ng Panginoon. Sa lahat ng ating problema at suliranin, ibato mo sa Diyos. Pag may hawak ka bang bato at ibinato mo, hawak mo pa rin ba yon? Hindi po kayo kamukha ng tatay na nilalaro ang kanyang anak. Ang gagawin po yung bola na nilalaro ng kanyang anak, wari iahagis, tapos sasabihin, nandito na pala sa likod niya. Yung bata na mahanap na hanap.
hindi makita. Hawak pa rin pala yung bola. Sa Panginoon, yung kabigatan mo, yung hawak mo, yung pasan-pasan mo. Pag pasan-pasan mo, siyempre mas mahirap yun, mabigat yun. Ibaba mo na. Hello? Ibaba mo sa trono ng Panginoon. You are invited, you are instructed. Cast your burden upon the Lord. So, God is inviting us to cast our burdens on Him. Alam niyo po ba hindi ko alam kung nakakita na kayo ng mangingisda na may hawak po siyang lambat. At gagawin niya po sa lambat na yon ay ibebuelo niya po sa kanya iahagis ng malakas. Bibilog po yon ng paluwang doon po sa ilog. Pagkatapos po, hahatakin niya po yon. Pag lumubog na po yon, hahatakin niya po yun. Pag pabigat po ng pabigat yon, ibig sabihin marami siyang nahuli. Alam niyo po ba yun ang larawan ng cast your burden upon the Lord? May problema ka, may pangangailangan ka, parang isang mangingisda, kailangan mo ng kabuhayan, nahihirapan ka, ang gagawin mo lang, yung net mo, yung fishing net mo, ihagis mo ng buong buwelo at pagkaraan, paglawak po nito doon po sa ilog, bababa po yun ng husto. At yung tinamaan po noon, nanduroon yung kanilang kabuhayan. Alam niyo po ba, ang nakakagulat po, bakit yung isda natatapat na nanduroon sa lugar na yun pag hinagis? Kung wala ang Panginoon, wala silang mahuhuli. Kaya ihagis mo lang ang lambat mo. Ibigay mo sa Panginoon ang pangangailangan mo. Siya ang magkakaloob nito sa iyo. Palakpakan po natin na malakas ang Panginoon. Shall we all arise? Tayo po tayo lahat. Isa po sa nagpapalakas sa akin ay kapag umaawit na ako sa Panginoon. Kapag sinasambit ko na ang pangalan ng Panginoong Yesus. Almost every morning po yan, madalas bago po ako umawit, nagsisimula po ako sa declaration. Declaring the names of the Lord. Every day po yun, sasabihin ko sa Panginoon, You are my Jehovah Jireh. You made Abraham rich, you made Isaac rich, you made Jacob rich, you made the Israelites rich. You made me rich and you made my wife rich. You're making my sons rich. You are making JR Kabulacan rich. And you're raising up millionaires from this church. Doon po ako nagsisimula. To release yung lahat ng mga kabigatan. Babanggitin ko po ang ilan pang mga titulo ng Panginoon. You are my Jehovah Ra. You are my shepherd, the Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures, He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul, He leadeth me in the path of righteousness for His name's sake. Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For Thou art with me, Thy rod and Thy staff, they comfort me. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Kapag sinasabi ko na po ito, unti-unti nare-release ako, gumagaan ang aking kalooban. Babanggitin ko po yung buong Psalm 91 sa Panginoon. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Mawawala na po ang takot at pangamba ko na lumabas kasi alam ko, I am covered! I am covered by the protection of God. And then, akin pong isisigaw ang pangalan ng Panginoong Yesus. Jesus, You are the King of Kings, the Lord of Lords, the Prince of Peace, the Almighty God. At ito pa po ang pinakamaganda. Sa panahon na ako'y malungkot na malungkot, just a mention of the name of Jesus. And this strength from within will flow out
of your belly shall flow rivers of living water. You know what? When you speak the name of Jesus, mountains move. Your burdens will be carried off by God when we speak